Simba muna bago gala. Yan ang panata ng mga debotong nagsimba sa Baclaran Church ngayong Sabado de Gloria. At live mula sa Parañaque, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, sa mga kapatid nating hahabol sa bisita iglesia, hanggang anong oras ba ang misa? Nikki, mamayang alas 9:30 nga ng gabi yung susunod na misa dito sa may Baclaran Church. Pero yung simbahan ay bukas naman hanggang sa ngayon para nga doon sa mga gustong magdasal. Karamihan sa mga nakita nating mga kapatid natin dito kanina ay magkakaanak na sinulit na nga itong Holy Week break para makapagnilay-nilay. Simula nga kaninang umaga ay walang patid na ang dating ng mga deboto rito sa may Baclaran Church. Para sa ilang Katoliko, simba muna bago maggala-gala sa mga bakasyunan at pasyalan. Pami-pamilya rin ang nagsasagawa ng reflection activity ngayong Sabado de Gloria. May mga ginamit din ang pagkakataong ito upang mag-alay ng prayer intention para sa kanilang pag-ibig, propesyon, kalusugan at personal na buhay. Ilan naman sa mga nagpunta sa simbahan may tradisyon na ring sinusunod. Ang iba'y hindi na nga pumasok sa trabaho. May iba naman na bawal magdaos ng anumang kasiyahan bilang pag-alala sa pagkamatay ni Kristo. At ang iba ay hindi rin naliligo o pumupunta sa dagat, kabaliktaran nga nung ginagawa ng karamihan. Pero may ilan din na ipinagdasal ang kapayapaan sa Middle East at lumalalang tensyon sa korupsyon dito sa bansa. Pakinggan natin yung pahayag ng ilang mga deboto. Sana matapos na kasi para hindi rin tayo lahat affected, tsaka yung mga OFW ng mga kamag-anak natin na nagsasakripisyo para sa atin. Sa mga politician po na na nasangkot sa mga korupsyon, sana magbago na. Diki, ngayong hapon nga ay makakasama natin si Father JM mula rito sa may Baclaran Church. Father JM, una sa lahat, ano po ba yung significance nitong Sabado de Gloria para dito sa Catholic-dominated country gaya ng Pilipinas? Actually, dito sa atin, may dalawang twofold kasi kapag yung sasabi nating Black Saturday na ito. Yung sa umaga na sasabi nga ito yung panahon na pananahimik at pagninilay, pinagninilayan natin yung nangyari kay Jesus kahapon sa pagkamatay niya sa krus. At mamayang gabi ang pagsisimula uli, sasabi natin bagong liwanag na pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung saan nga yung mamayang gabi is the summary ng lahat ng ating pinanampalatayaan bilang mga Kristiyano. Father, ito nga, ilan dun sa mga nagpupunta dito na mga kapatid natin ay may sinusunod pa rin na tradisyon o nakagawian nga tuwing Semana Santa. Paano yun? Yung mga bawal daw maligo or yung iba naman ay hindi na pumapasok sa trabaho. Pero syempre tulad namin, hindi naman kami pwedeng di pumasok dahil baka kami na nga ay santo-santo, mawalan ng trabaho. Ano pong reaksyon natin dito? Pinagsasama yung faith at yung mga superstitious belief. As much as possible nga, dapat natin ipaghaluin yung mga superstitious belief natin at saka yung pananampalataya natin. Though yung ibang Katoliko is pumupunta talaga dito para bang humahabol sa last, sabi nga natin, confession man lang, makapag-umisal pa man lang, makapagbagong buhay, bago mabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. As much as possible din yung kasi parang wala namang connection talaga yung kung hindi ka maliligo o parang hindi ka papasok. Pero I think part na rin ng kanilang pananampalataya do always be able to do something na activity na parang isang pamilya. Alright, huli na lang po, Father, may iba naman na parang sa kabila ng mga tradisyon ay tumutuligsa na yung mga nagpapapako, yung mga nagpepenitensya na bakit daw inuulit pa yung minsan ng ginawa ng Poong May Kapal. I think it's part na rin ng kanilang pananampalataya. Kasi sabi nga, kasi bilang mga tao rin naman, we are always looking for certain signs, symbols na ito siguro nagpapatatag na kanilang pananampalataya. But other things is sana nga, always goes back to the gospel values itself. Na mas klaro rin sana na pinakikita natin sa ating pananampalataya, yung ating pang-araw-araw na buhay. Na itong Semana Santa, yung mga tradition, sana nga, hindi na nanatili na yung pagbabagong ginagawa nito sana sa atin ng parang itong week lang na ito. Kundi dapat is parang panghabang buhay natin na pinagbibigyan. Kasi nga, especially itong tatlong nakaraang araw, nung sumapa ng Huwebes Santo, kahapon at saka ngayon, is the whole summary nga ng ating pananampalataya. Tatawag natin Paschal Triduum, the Passion, Death, and Resurrection ni Jesus Christ. Alright, maraming salamat po, Father JM. Nikki, ayan nga muna yung latest mula dito sa Baclaran. Rainiel, pwede ba kami magtanong kay Father JM? Nandiyan pa ba siya?
Rainiel. Yes, Nikki. Pwede pa naman, no? Sige. Kasama pa naman natin si Siguro, Father ano JM na lang, dito. Para kay Father JM, paano ba dapat sineselebrate o commemorate ng ating mga kapatid na Kristiyano at Katoliko ang Black Saturday nga? Kasi nabanggit kanina ni Father, no, na ito nga ngayong Black Saturday, inaalala natin lahat ng mga pinagdaanan ni Jesus habang naghihintay nga tayo ng kanyang muling pagbabalik sa Easter. Paano po ba dapat? Father, paano daw ba dapat ginugunita itong Sabado de Gloria? Yun nga po, sabi ko nga po, kanina supposedly nung umaga, kaya tatawag natin Black Saturdays kasi yung panahon na dapat pinagninilayan natin, mas taimtim natin titingnan, hindi lang yung ating pananampalataya, pati yung ating buhay, ano na nangyayari sa ating pananampalataya. Nasin sa pagsalubong sana nga natin mamaya, sa 9:30 na misa na doon natin sinasariwa lahat na nangyari. Simula ng nangyari sa Ehipto hanggang sa panahon ni Hesus Kristo na patuloy natin ginugita ngayon. Dahil sa muli niyang pagkabuhay, sabi nga natin, there's always a saying, kung hindi muling nabuhay si Jesus, baliwala ang lahat ng ating pananampalataya. Dahil siya ay parang isang tao lamang. Ngunit siya ay muling nabuhay para ipakita sa atin na iniligtas na tayo sa ating mga kasalanan. Okay. At ayun nga, Nikki, no, ang takeaway natin dito ay yung pagninilay-nilay nga sa muling pagkabuhay ni Kristo at ang pagkakaligtas sa atin. Nikki? Okay. Rainiel, yung Baclaran Church, hanggang anong oras ba siya bukas? Dire-diretso na ba yan? Bukas na ba hanggang salubong na ng madaling araw? Yes, Nikki, dire-diretso na to, no, hanggang mamayang hating gabi nga doon pa lang sa salubong. Pero 9:30 ay may vigil or may misa muna bago nga yung ilang mga programa pa. Okay. Maraming salamat, Rainiel Pawit. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.